So a good business, sell convenient, meets the needs of the people, offer something new, and solve the pinpoint end or a problem. And kagaya ng mga app po na to. Ayan siya. So, ang kagandahan po nito, CNT, ito yung mga product po natin, no? So, ito naman po yung ating membership. Alright? So, ito yung ating membership. So, una, yung karamihan na kinukuha, yung builder package na 15,888 na seryoso talaga magnegosyo. Ayan siya. And meron naman tayong student package na 4,988 na kung may mga estudyante po kasi tayo na gusto mag-join pero yun nga, medyo hindi nila afford pa yung 15,888. So, dito sila nag-start. Ayan siya. Alright. So, yan. Papakita ko rin sa inyo later kung ano yung pagkakaiba at advantage ng builder sa 4,988. Alright. So, what do we do? Okay, so ano yung tawag sa atin once na tayo maging partners? So, ang tawag po sa atin is Neopreneur. So, next generation of entrepreneur. Ayan siya. Kasi, since nasa tech tayo, di ba? Makabagong negosyante. Alright, so, ito yung market readiness na kung saan yun yung market natin kasi lahat naman ng Pilipino, di ba, karamihan, gumagamit na rin ng internet, di ba? Ayun siya. Even yung mga nasa nasa probinsya, 'di ba? So nasa labas ka, nasa loob o nasa labas ka ng bahay, 'di ba? Naka-data o naka-internet ka. And karamihan din naka-smartphone, 'di ba? Bihira ka na lang makakita ng mga naka-keypad. 'Di ba? Ayun siya. So yung mga parang meron na lang 'yan, mangiilan-ilan lang. Ayun. And the same time, tayo yung tinagurang social media capital. Dati nung hindi pa uso yung social media, tayo yung talagang texting capital in the world. Pero dahil ngayon, may social media na, tayo yung nangunguna. Kasi tayo, mga 4 to 6 hours tayo magbabad sa social media. Di ba? Kahit nanonood ka ng TV, kumakain, di ba? Nanonood ka pa rin ng social media. Di ba? Ganun na. Kaya yung transition ng marketing talagang nag-evolve, no? Nasa cellphone, social media. So, dati, ang mayaman lang may cellphone, di ba? Dati, naka Nokia ka, di ba? Talagang parang rich na rich ka na kasi yun yung pinakasikat na brand before, no? Pero ngayon iba na, 'di ba? Kahit middle class, kahit nga yung mga nasa bangketa na naka-Android, naka-smartphone, naka-social media pa, 'di ba? Wala nang imposible. Alright. So, sa part na 'yan, meron tayong 9-in-1 concept sa isang cellphone, 'di ba? Smartphone mo, may 9-in-1 concept na tayo. Alright. So, and ready na po ba tayo? So, ayan, una, our digital opportunities, okay, na unas, dinevelop nila si AYS. Okay, si AYS, para siyang Grab or Shopee. Pero this time around, si AYS, ang binubook naman dito is services. Yan, na kung saan pwede nang i-book dito lahat ng klase ng services. Yan, para less hassle na, hindi na kailangan pang lumabas ni customer. Ayun siya. So, ang kagandahan kasi nito, kung sila Grab, ang industry na ginagalawa nila is transportation, 'di ba? Pagkain, yung taxi, diba, rider, Foodpanda naman mga food delivery, Lalabo, mga parcel, Shopee naman online shopping, and ride hailing naman sila ang CAS. Tayo, ang industry naman natin is services. So napakalawak kasi ng services kasi iba-ibang skill, iba-ibang service ang ino-offer. Okay, iba-ibang industry. So example, 'di ba, sa isang industrial services may aircon technician, 'di ba? So dahil sa ang bahay ngayon ay na-convert na into may mga naging work from home, ganyan. So yung mga aircon nila, madalas na nilang gamitin. Ayun siya. Kaya ngayon, 'di ba, yung mga aircon marami ng mga yung mga inverter, 'di ba? Kasi para yung demand, 'di ba? Kasi dati kasi matatagal pa yung aircon eh. Dahil hindi pa siya inverter. Pero ngayon, ginawa nilang inverter para, syempre, mabilis pag nasira, di ba? Bago bibili ka ng bago kaysa papagawa mo yung board, mahal din yun. Para ka nang bumili ng bago. Di ba? Ganyan siya. So, yun. Tumas din yung ng maintenance, di ba? Ganyan siya. Ayun yung number 1 yung aircon. Diba? Papasok ng summer. Yan. House cleaning, ganyan kasi maraming din na nauso na yung Airbnb, di ba? Ayun siya, nagpapalinis ng bahay, massage service, 'di ba? Kasi ako din nagpapamassage din ako instead na pupunta ako ng spa, 'di ba? Bahay na lang kasi masakit yung katawan ko tapos
lalakad baka magpipila pa ako, 'di ba? So bahay na lang, 'di ba? So imagine sa dami ng industry na service at marami pang pinapanganak na mga services. Lalo na sa BGC nga, mayroon nga yung tinatawag na pet walking, 'di ba? Papalakad ka lang ng aso, pwede ka nang kumita. Diba? Yan, sanay sa mga naging services. Yung dating manicure, pedicure, hindi pinapansin. May mga machine, may mga tools na rin sila, di ba? Tawag sa kanila is nail technician. Pinakamabang bayad sa kanila, mga 1,000 or 2,000, di ba? Iba pa yung pag may mga design. Ayan. So, pag tinotal mo yan, ayan, nasa almost 781 billion. Ganun kalaki. And sa projection nila, by 10 years, di ba, abot siya ng 1.7 trillion. Kasi yung next generation natin, panigurado, ano yun, kumbaga, instead na gagawin nila isang bagay na hindi naman, kumbaga, major task nila, na pwede nang ibagawa sa iba para makapag-focus sila dun sa mas malaki or priority nila. Diba? Ganun na yung era. Diba? So, ito yung industry size, diba? Si Lalamove, 75.8 billion. Si Foodpanda naman is 247 billion. And si Grab, 262.7 billion. And tayo naman, nasa 781 billion. So, ganun kalaki yung industry size na ginagalawan po natin. So, ito yung mga service providers. Ang maganda po kasi nito, nakakatulong pa tayo sa mga Filipino skilled workers. Bukod sila ay may work, di ba? Pwede nilang ipasok yung kanilang skilled para sila ay kumuha ng mga part-time, di ba? After ng work nila or the day off nila. Ayan siya. So, meron tayong massage therapy. Ayan. So, meron tayong aircon technician. Meron tayong caregiver. Ito, slash massage therapy pa siya. Almost 150,000 na yung kinikita niya. Meron akong isang business partner under ng community ko taga Bulacan, si San Jose, si Sir Leo. So ano siya, engineer slash plumber. Ayan. So ang kinita niya nasa almost nasa 200,000 part-time yung paging service provider slash neopreneur. Ayan. So ang maganda kasi doon, lifetime na rin kasi silang pinopromote ng EYS. And I proudly to say na syempre maganda sa atin kasi kumbaga na broadcast na rin tayo sa national TV sa GMA, yan, sa Pera Paraan kay Susan Enriquez. Ayan. So, may mga celebrities, may mga ilan-ilan tayong mga celebrities na customers na natin. Yan, na pag kailangan nila ng service, nag-book sila sa AYS. Ayan siya. So, nakaka-proud lang, no? So, and then, what you are transforming, so syempre yung naging concern ng client, 'di ba, yung inconvenient yung availing service, imbis na mag-walk-in ka, tatawag ka, punta ka sa service center, dito one-stop shop na, nandun na lahat ng kailangan nila. Pwede pa silang mag-book ng advance. Yan, para hindi nila makalimutan pag weekend, 'di ba, kung halimbawa yun yung available day nila. So pwede na sila mag-book before the day na magpapa-service sila. Ayun siya. So, lack of reliable service providers. So, ang customers, nahirapan sila maghanap ng pagkakatiwalaan na skilled. Kasi, normally, yung mga nasa labas o yung sa marketplace, dahil wala kasing company na nagsala sa kanila. So, di nila alam kung talagang expert na yung tao, di ba? Or talagang matagal na siya sa service. Kaya meron ako nakausap na customer, naging customer ng service provider ko, na kumuha siya ng aircon cleaning technician. Mura lang daw kasi around 500 lang. Kaso nga lang, ang problema, yung pala, wala naman kumpletong gamit. Tapos parang binarush-brush lang, inverter ngayon yung aircon na window type, nasira patuloy, di ba? So, mas napamahal pa siya. Kaya nag-book na lang siya sa AOS para at least, convenient na. Tapos, may transparency pa. Kasi yung mga skilled natin, pag binok sila ng customer, after the service, i-rate sila. Tapos magbibigay siya ng feedback kung kamusta yung service, 'di ba? Parang purpose noon, matulungan yung next na magbo-book. Parang style Shopee or TikTok, 'di ba? Bago ka bibili, i-check mo muna yung mga reviews, 'di ba? Kaya yung pangalan niya sa Play Store. Sorry Ano sir? Ano pangalan niya Play Store? AYS, sir? AYS, opo. AYS, Instant Services. Yun po yung name. Okay. So you can download sir after para I'm looking at right now. Ayan siya. Then, yung kulay,
Kulay, Violet, ano, sir. no? Violet. Yes, Okay. sir. Kulay violet po yung ano niya. Dalawa kasi yun, Stalling. sir eh. Yung isa naman, kulay puti yung logo niya kasi pang service provider naman yon. So, bali dalawa yung app natin, pang service provider at pang customer. Spotify, no? Mm. Spotify. Yes, sir. So, and then, in safety and secure concern, so yun nga, dahil may mga skill din na di natin alam, no? Kasi may mga, pag nag-check ka din sa Facebook, may mga walang profile, minsan aso yung profile picture, di ba? So, di natin alam kung secure o safe ba. Di ba? Kaya sa ating service provider, sa mga service provider, bago rin sila i-onboard sa app, bine-verified muna. So, nagpapasa sila ng NBI, police clearance, or sa NC2 or certificate, or ano yan, COE, di ba? Tapos dalawang valid ID. Yan. Then after that, kapag approve na yun, dadaan sila sa rigorous orientation ng HR, no, to check yung psychology nila, no, kung talagang sila, okay ba sila makipag-usap, di ba? Ayun siya, gaano na sila katagal, di ba? And yun, through that, napaprocess natin, mas naalis natin yung mga hindi qualify o quality ng mga skilled workers. Ayun siya. And even users, no, yung mga users ganun din, nagpapasa din sila ng ID and nagpe-pay scan, no, para maiwasan din natin yung fake booking. Alright, so ganun siya. Para both side, no, is safe din. Ganun siya. So, ang maganda pa doon is as a neopreneur, baka matanong nyo lang sir, is kung tayo ba ay liable when it comes sa customer service. Kung tayo yung nagpasok sa skilled and magkaroon ng ano yan, back job like that, no, concern si client. So, the good thing is, ang maganda po kasi nito is hindi tayo liable. So, meron tayong customer service na sa yung sasagot kung merong concern si client. Halimbawa, naglinis si aircon technician, then nagkaroon ng back job, kinabukasan. So, natawag ngayon si client dun sa customer service. Then si customer service, tatawagan naman yung si skilled worker para ipabalikan at ayusin. Ayun siya. Tapos wala naman siyang babayaran doon. Ayun siya. So, ngayon, pag may nawala naman na gamit, di ba? So, meron naman tayong legal department na siya yung mag-check. Ayun siya kung liable pa si skilled workers, talagang may nawala ba, or na-miss out lang ni client. Ganun siya. So, ang maganda kasi doon, tayo ni Panyol, hindi tayo liable. Ang role lang talaga natin dito is to help Filipino skilled workers in digitalize the services. Ayun siya. So, ngayon, paano naman kumikita si Neopreneur? So, ito yung system. Alright, so, as a Neopreneur, tayo yung SPN lister, tayo din yung endorser. And ito naman, si service provider. So, ito yung sarili niyang app. Then, ang maganda po doon, siya rin yung naglalagay ng price. Yan. So, siya rin yung naglalagay ng dates or area kung saan lang siya pwedeng i-book or saan lang siya pwedeng mag-accept ng booking. Ayun siya. Kasi yung mga malalayo, hindi niya na, kumbaga hindi niya na kayang puntahan pa. Yung kaya niya lang puntahan. Ayun siya. Tapos kung anong Question. oras. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Sir. Sorry. So yan yung different app yan. Yan yung kulay puti na sinasabi mo. Yes, sir. Opo. Okay. Sige. Alright. Sige lang. Kinarify ko lang. Please proceed. Alright. So, ayun siya, no? So, ngayon, bali, dahil sila din yung naglalagay ng price, yan, ang maganda po kasi doon, si AYS, nilalagay nila ng top up na 20%. So, halimbawa, kung 2,000 yan, lagay niya ng top up na 20%, di ba? Para pag binayaran siya ni client, buo niya pa rin kikitain ngayon yung nilagay niya na price. Ayun siya. So, ito naman yung app for the customer. Yan. So, dyan naman nagbubook si customer. So, mamimili siya kung ano yung service na kailangan niya dyan sa category. Ayan. And then, makikita niya yung pinakamalapit na service provider around your area within 10 kilometer radius. Ayan. So, ngayon, halimbawa, nag-book si customer ng wedding singer for the event. Ayan siya. So, ngayon, after the event, after na mag-service ni service provider, babayaran na siya ni customer kung cash man yan or GCash kay service provider na yon. Alright? So, na kung saan, yung kita naman, yung 20% naman, no, ibabawas naman dun sa load wallet ni service provider. Okay? So,
Kung 2,000 yan, let's say, ang ano niya is 400 pesos, di ba? So kung yan, kagaya nabanggit kanina, kung kulang man yun, kung 200 pesos man yung laman, matutuloy pa din naman yung transaction. Magne-negative lang naman yung yung app ni service provider na kailangan niyang bayaran after the service kasi nakuha niya na yung bayad ni client and kumita na si Neopreneur ng 10% and this si EOS platform. So meron na siyang pambayad para mag-reload ulit ng load wallet para ma-accept niya yung next booking. Ayan siya. Alright? So, why EOS will scale, no? So, ito yung mga reason. So, EOS solved problem, daily problem. So, syempre, yung massive underserved market, di ba? Most of the services are offline and disorganized and not digitalized. So, napakalawak din ng ating market. Ayan siya. You're not inventing a new behavior. We just digitalize and verify. They are daily repeatable services used by millions of Filipino. And you have the advantage by being the first organized mover. And EOS entering the blue ocean with the chance to build the like grab of the Filipino skilled services. Okay, so, syempre, dahil nauuso na yung tinatawag na gig economy, yung freelance, kasi yung mga skilled ngayon, marunong na rin kasi sila kapag na sila ay natuto, tapos ang gagawa nila, nag-invest sila sa tools, di ba? After that, saka sila magsasarili, di ba? Nag-freelance kasi hawak nila oras nila, mas malaki yung kita nila. Ayan siya. So, ang tulong natin sa kanila, ini-empowered naman natin sila para ma-digitalize yung kanilang system. Diba? At mas lumawak yung kanilang market. And digital ay convenient, diba? Mas gusto ng tao yung mobile booking app and syempre yung work or home-centered living, diba? And the good thing, as a part ng company, as a company na part ng community, no? So meron na tayo, may enjoy na natin yung lifetime discount na 5% sa mga service na kakailanganin din natin. Ayan siya. Dahil tayo ay member na rin. So, and then, dun sa mga mapaparegister na service provider, ang maganda po kasi nito, so, dun sa mga individual o yung mga freelance, sila ay magbabayad ng 500 pesos for registration dahil tayo yung nagbayad ng slot. Alright, so doon kasi sa builder, ang slot doon is 30. Alright, doon sa student na 4988 is 10 lang. Ay, 8 lang. Ayan siya. So, alright, sana sir, doon sa builder package, ang different nung slot, nung dalawang package natin, doon sa builder na 1588 is 30 slot. So, mas marami kang pwedeng ilagay na service provider. Doon sa student package is na 4988, 8 lang. Yan. So, yun yung difference. Okay. I-note ko yun na kasi important yun na ano yun. For bakit ang difference is ang difference niya is ilang slot? 8? Yan. 8 dun sir sa student package na 4988. Ayan siya. Okay. Ito yung 8 slot na pwede ka makapag-recommend ng service provider. Okay. Okay. Tapos doon sa 15,000? 30 slots naman, sir. 30 slots. Yes. Okay. 30 slots naman. So, mas marami. Yun lang pang difference niya? Mamaya, papakita ko rin sa inyo, sir. Along the way. Okay. Makita nyo pa yung advantage din ng builder. So, yun. Sa dun sa individual, ang bayad ng mga freelancer is 500. So, lifetime na silang nasa app, no, na ipinopromote yung kanilang service. Ayun siya. So, yung 500 na yun, dahil tayo yung nagbayad ng slot, so, sa atin na yung 500 directly. So, hindi din sa company mapupunta yon. So, kung 10 yun, so times 500, that's 5,000. Ayun siya. Ngayon, paano kung kakilala or pinsan ko yung nag-apply bilang service provider at gusto ko siyang ilibre, tulungan ko na lang, ganun. Pwede po ba yun? Yes, pwede yun. So, kumbaga, discretion mo na kasi yun kasi ikaw naman yung nagbayad ng slot kung parang gusto mo na lang siyang tulungan. Ayun siya. And now, kung itong yung naman, meron naman tayo yung company. Yan. So pag company naman, yung mga may store, yung spa, may mga physical store talaga. So ang bayad nila is 1,000. Ayun siya. So kung 1,000 times 10, that's 10,000. Ayun siya. Okay.
Pag physical store na ano, tama ba? Pag physical store, anong example ng physical store? Di ko Yung spa, like, mga ganun, mga spa, o yung mga, mismo may ano talaga, may service center. Meron silang physical office na ganun. Ano yan? Hindi kagaya ng freelance. Freelance kasi sir, walang office yan. On call lang talaga sila. Ito kasi, may mga companies. Ayun siya. so ano makukuha nila sa 1,000? Wala. Basta fee lang talaga or tech na nakaregister sila doon sa ano. Yes sir. Yung registration na, yung kanilang services nasa app na. Ayun siya. So, Okay. kumbaga parang imagine mo sir, mayroon kang services tapos gusto mo siyang may promote na parang kumbaga ilalagay mo siya sa isang billboard, 'di ba? Magbayad ka ng monthly. Ito kasi lifetime na siya eh, 'di ba? Wala kang binabayaran, nandoon na yung services mo lifetime na pinopromote ka, 'di ba? Ganun siya. So, yun yung So, kaganda kasi paano mo Jeff sinasabi na ano ba yan, nagbigay na lang ako ng discounts, di ba? Kunyari sa services tapos magbabayad pa ulit ako. So how do you rebuttal that? discount. Okay. So, based kasi din sir sa ano natin no, sa experience no. So yung mga kumapansin mo, 'di ba sa Grab, pag bibili ka ng or let's say mag-order ka ng pagkain, 'di ba? So, Mm. mas mura kang pupunta ka ng store, 'di ba? Pero nag-order ka pa rin sa app kahit na mayroong charge o service fee, 'di ba? Kasi yung binabayaran doon is yung convenient, no? So, ngayon, kapag nilagay nila kasi yung kanilang, syempre yung service nila sa app, ang kagandahan kasi noon, mas pinopromote sila ng community. 'Di ba? Kasi yung mga tao, ang kahit sabi natin mayroon yan charge na may kung nagbibigay sila ng discount, ang maganda kasi doon is ang binabayaran ng tao yung convenient, saka yung safety and secure. Ganun siya. So, ngayon, yung mga tao, dahil yung adaptation nila is papunta doon sa application o sa booking app, sila, makakasabay sila. 'Di ba? Hindi sila mapapag-iiwanan. Ayun yun. Kasi sa ayaw at sa gusto nila, ganun tumatakbo na yung industry. So, kung gusto nila makasabay at available or relevant sila sa application, yung kanilang service, kailangan silang visible din sila sa platform. Ayun siya. Diba? Kasi minsan nga sila ang iba sa kanila nag-ads pa. 'Di ba? Mas ano 'yun, nagbabayad sila sa Facebook for the marketing ads, 'di ba? Ayun 'yun. Mas mahal-mahal pa 'yun kasi talagang ano 'yan, araw-araw nagbabayad ka for the marketing ads, 'di ba? Pero imagine, 'di ba? Company na mismo yung gumagawa nung kanilang dapat nilang gawin na magpo-promote sila, 'di ba? Magma-marketing ads, 'di ba? Kukuha ng artista, company na yung gumagawa para sa kanila to promote yung kanilang services. At tataas pa yung credibility nila kasi syempre may company na bumubuhat sa kanila eh. Tapos may mga artista na nagbo-book, o 'di ba? So madadamay sila dun sa ano yan, dun sa mismong advertising. Mas tumataas yung credibility nila. Ayun siya. Kaya yung mga tao kahit sabi natin may konting charge is pinipili pa nilang mag-book sa app. Ganun siya. Instead na magsasayang sila ng time and makakakuha sila ng hindi professional quality na skill sa labas. Ganun siya. Okay. Kasi may mga skilled workers ako ng mga individual. Nagbayad sila ng 500 tapos ang kinita nila sa isang customer nagpa-install ng split type 8,000. O magkano yung kita nila doon, 'di ba? O kung 8,000 yun, 8,000 nila makukuha yun, 'di ba? Magkano lang naman yung registration, 500. 'Di ba? Sobrang bawing-bawi na sila, 'di ba? Isang customer pa lang yun, 'di ba? Ganun siya. Lifetime lifetime membership na nung service provider yung service nila sa app. Ganun siya. So kaya talagang kumbaga parang sulit na sulit din para sa kanila. Ganun. Kaya instead magbibigay sila ng flyers to promote ang kanilang service. Ayun yun. Tsaka din, minsan kasi, based din sa mga kwento ng mga skilled worker ko, meron silang mga group chat or parang groups, ganon. Tapos nagpapababaan sila ng presyo, ganon. So para makuha lang sila, ganon.
So parang nasisira tuloy yung kanilang kumbaga parang imbis na yung kanilang service is maging kumbaga quality ganon. May mga dahil pababa kasi na pababaan, syempre hindi na minsan naging quality yun eh. 'Di ba? Ganun siya. Pero the good thing kasi dun sa app, halos same lang din naman yung yung tawag nito, yung pricing, 'di ba? Ganun siya. So ang maganda pa doon is secure din sila na yung kanilang skill o yung pricing nila, buo pa rin nilang makukuha. Ayun yun. Kaya malaking advantage Okay. sa kanila. Ayun. So kasi may mga Okay. skill nga ako nga minsan hindi ko na yung mga nag-a-apply sa akin, hindi ko na rin hindi ko na rin maasikaso yung iba kasi gawa ng ako ang inuuna ko muna talaga, ang pinapasok ko muna aircon muna yung industry na pinupukusan ko kasi yun nga katulad nito, papasok na yung summer so demand ang aircon service. Ganun siya. So, yun yung in-explain ko sa kanila. Ayan siya. So, gets naman nila yun. Nag-gets naman nila kasi sila mismo na-experience nilang ganun. Na sila, hindi kasi sila marunong sa advert. Yun yung isa din sa problem nila, yung marketing. Hindi sila marunong mag-market. Ayun yun. Parang post-post lang sila, ganun. Gaantay lang sila na may mag-reply, mag-comment, like that. Diba? Pero merong community na nagpo-push sa kanila i-market sila. Yun yung kagandahan na mas may kumbaga na-trained na about sa sa marketing. Ayun siya. Yun yung explanation natin dun sa kanila. So, ayan. Alright. Nasagot ko naman, sir. Yeah, nasagot mo naman yung ano. Alright. So, yun, no? And ngayon, yung mga service provider, after sila ma-register doon sa inyong dashboard, doon sa inyong natag na sila doon, hindi na sila hindi na sila pwedeng ilumipat. Kumbaga talagang forever na sila nasa system mo. Alright, sa operator dashboard mo. So, kahit nasa Pangasinan ka, nasa Cebu ka, yung skilled worker mo nasa Metro Manila, nasa Laguna, Cavite, sa bawat booking nila, natatrack ngayon yung kanilang booking. Ayan siya. Ngayon, sa bawat complete booking nila, ang maganda doon is doon ka kumikita ng passive income. Ayan siya. So, naglagay ka ng aircon technician, naglagay ka ng tutor, house cleaner, 'di ba? Massage therapy, 'di ba? So, ngayon, ang maganda doon natutulungan din natin sila. Alright. Isa rin yan sa pinaka nagustuhan ko kasi ako nung magsimula akong yung naisip ko na mag-start ako before ng services na company. Medyo hindi ko rin nasimulan kasi gawa na syempre hindi rin biro ang kakapital ko nun. Kaya ito rin yung nagustuhan ko kasi imbis na naglalabas ako ng malaking capital, di ba? Ito, pwede ko pang ma-operate nationwide na parang ako si Grab. Ganun siya. Services naman yung ino-offer. Ayan. So, ngayon, the question is, minsan may nagtatanong din sa akin, paano yan, sir, kapag wala akong naipasok na service provider, kikita pa rin po ba ako? Yes. So, ang maganda kasi nito, hindi lang kasi tayo sa service provider kumikita. Maging sa mga customer din. Yan. Kasi dun sa ating dashboard, alright, so meron dun QR code or link na pwedeng mag-download si customer using our QR code o link. Right? Pwede natin i-post sa social media. Ngayon, ang maganda kasi doon, kapag nag-download sila, tapos nag-book sila, na nangailangan sila ng service, kahit hindi mo skilled worker yung na-book ni client, dahil siya naman ay nag-download ng app, dahil gamit yung link mo, bawat book niya, may 5% ka. O, di ba? So, paano pa kung service provider mo po yung na-book? O di, panalo ka. 10% yung kikitain mo. Pakiulit nga yun kung Ayan, kung paano pa kung service provider mo pa yung na-book ni client. Ganun siya. So, buong 10% mong kikitain. Ayun yun. Kasi, yung mga clients, nagbo-book sila ng skilled, kahit hindi mo skilled worker yung na-book niya, dahil nag-download siya ng customer app using your QR code or link, may 5% ka ng 5% sa bawat fee na binabayaran. Okay. Ayan siya. Okay. Saan yung QR code mo? Mamaya papakita ko sa inyo, sir, kung saan makikita yung QR code.
Ayan siya. So, yun yung kagandahan po doon. Actually, isa rin yun sa mga in-enjoy ko kasi yung mga sum of clients ko, nagpalinis sila ng aircon dahil alam nila paano mag-book. So, after 3 months, nag-book ulit sila ng aircon cleaning. Ayan siya. Kasi doon na sila, kumbaga may ano na sila, na-experience na nila. Ayan yan. Then, pag magkailangan sila ng address key, di ba, tubero, pintor, di ba? So, nandun nila lahat, di ba? Nandun na sila nagbubook. Bawa, sa mga service provider natin, meron tayong 8 service provider. And then, merong tigli-5 booking bawat isa. So, 8 times 5, that's total of 40 booking. And let's say, binabayaran ni client is 1,000 pesos. Ayan. So, 1,000 times 40, that's 40,000 total. So, dahil ikaw yung kanilang newpreneur na nag-register sa kanila, meron ka namang 2,000 pesos passive income. Okay, maganda po ba yon? So, ayun po siya. And yun, pwede na rin siyang pang bayad ng bills, 'di ba? Pang tuition or pang grocery, 'di ba? So, hindi ko naman sinasabi na malaki o maliit 'yan, pero kung idadagdag natin 'yan sa cash flow, malaking bagay na rin 'yan. All right. So, dun sa customer naman, let's say 50 users and nag-download or nag-book sila and 1,000 minimum yung fee, yung binayaran po nila. Kasi ako, sa mga client ko, may lagpas ng 1,000 eh. Merong 10,000. Depende rin talaga sa ano. Kasi yung iba, malalaki din yung kanilang aircon eh. Meron yung split type, package type, yung mga nagpapakamit na bago. Ayan siya. So, mas malaki yung fee na binabayaran nila, mas malaki din yung kita natin. No? So, 1,000 times 50, so that's 50,000, 5%, that's 2,500. Diba? So, kung iipunin natin yan, let's say, di natin galawin, diba? Sa isang buwan, that's 60,000, and that's sa isang buwan, that's 75,000. Diba? Totalin natin yan, that's 135,000. Diba? So, sulit na sulit. Diba? So, wala naman tayong binabayaran o pinapasaura na mga tao. Diba? Kasi mga freelance po sila eh. Ayan siya. Alright. So, ito na, ang next po natin is si Neo App. Yan. So, yung Neo App naman is e-commerce app naman siya na parang Shopee and Lazada. Ayan siya. Ayan. So, ayan. Yan sir, tama po kayo. Separate po yung app sir na Neo App. Ayan siya. So, yan yung pwede dyan sir ilagay yung mga merchant. Ayan. Ng mga products. Ayan siya. So, ngayon, ang maganda po doon, alright, so, ayan, so meron din silang sariling app, tapos pwede nilang ilagay yung mga products ng mga merchant. So, mag-register dyan sila. Tapos, si Neopreneur na nag-recommend, okay, so, ngayon, sa bawat order, may 1% naman si Neopreneur o si member. Ayan po siya. And then, pwede rin siyang gumawa ng content, di ba, magla-live selling siya. Ayan, so pag may bumili, may 10% naman si Neopreneur or si naggumawa ng link. Ayan siya. Alright, so social media Neopreneurs and drop shipping and be a distributor in hundreds of thousands of products. And so, sell smart and buy smart. So, kung meron kang product o meron kang business, pwede mo rin ilagay dun sa Neo App. Ayan siya. Ayan, mamaya pwede nyo rin pong i-download yan. Ayan po. So, and meron tayong Neo Card. So, yung Neo Card, hindi lang siya Neo Card. So, meron na rin siyang website and siya na landing page. So, na kung saan pwede mong itap sa mga Android phone. So, para ma-save na yung information mo. And yun, kung gusto niyo lang malaman about sa business na in-offer mo. So, yun, nakasave na siya dyan. And meron na rin siyang connected na AI. Ayan. Okay, so, nandiyan na lahat. Ayan siya. So then, as a member, kapag may friend ka na gusto magpagawa din ng ganyan, 'di ba, na high-tech na electronic calling card. So, as a member, may kita ka na 1,000 pesos. Ayan siya. So, yun yung kagandahan din doon. Kasi pag 2,500 po, pag 2,500 po yun sir kapag non-members. Ayan po siya. Okay. So, meron siyang sariling website, no? Yes, sir. Kasi ito na lang yung portfolio mo eh. Mga photos, videos, social links, instant link, i-edit yung kanyang website,
And always update and one tap or scan, di ba? Auto redirect and your customer site, payment links, booking system, products of showcase and eco-friendly digital reusable. Ayan po siya. So, ang kagandahan po kasi nito, yan, connected na rin siya dun sa ano mo, sa AI mo. Ayan siya kasi pwedeng mag-ask siya doon. Katulad nito, yan. So, ito yung magkakaroon ka ng website na ano yan, pwede mong i-design yung landing page mo, yung website mo. Ayan. Tapos pwede mong i-train din yung AI based dun sa paano mo gusto sagutin ng AI mo yung mga inquiries. Diba? Sa aralin niya rin yung business mo kasi pwede ka mag-attend dyan. Magkano yan? Magkano So, mag-avail niyan ganyan? eto sir, kasama na to dun sa ano, dun sa ano yan, dun sa tawag nito, dun sa new card. For Oo. 880? Yes. Sa 4880? Saan sir? Tama ba? Sa 4880? Yes, kasama na rin to sa 4988. Ayun siya. Okay, so difference nung 4880 yung student at saka yung parang business is yung ano lang, yung slot lang. Yung slot, tapos Meron mamaya papakita ko. Makita niya rin sir, yung iba pang difference din. Ayun siya. Okay. So, yun. So, dun sa student kasi, mayroon siyang isang AI na free setup. Ayun siya. So, doon kasi sa builder, isang setup. Kasi doon sa sir, dito sa student package, meron siyang I think isang free na kasama ng new card tapos website and then isang free setup na AI. Ganun siya. So, yun yung ilang beses bang isi-set up yung AI? Then sir, pwede kang yung sa builder kasi may kasama siya na 8 new card. Tapos ang free na doon is 3 setup. So pwede mong ibenta kasi yung ibang new card. Ganun siya. Sa mga friends mo or kakilala mo din na may business. Ganon. So ngayon, pwede mo pagkakitaan din siya. Tapos dun sa mga yung AI kasi may credits din yan, sir. Ayan. So yung credits, yun yung niloload doon sa AI. Ayan siya. Bibilin mo yung credits? Yes, minimum of 4K. Ayun yun. So pag avail ko ng 4880, meron na akong unang setup, meron na akong card, tapos meron din credits. Yung credits sir, di pa kasama yun. So bibilin ko yung credits. Paano nag-work yung credits? Sir, bali, send ka lang sa company, tapos yung company, lalagyan yung kumbaga, maluludan yung mismong AI mo. Ayun siya. So, yun yung doon. Sa builder, wala setup pa lang yung doon, pero wala pang kasamang credits yun. Ayun siya. Paano nag-work yung credits? Paano na babawasan? Paano? Sir, kapag may nagme-message, halimbawa, may napanood na yung about sa business mo, ganon. Tapos, ngayon, may mga initial siya na tanong, yan. So, ngayon, kung paano mo tanarining yung AI mo, so, sasagutin niya rin yon. Ayan siya. Tapos, kapag, halimbawa, naka-3 attempt na siya na sagot, na tanong, tapos gusto mong kunin niya na yung information, so, pwede mo na sabihin sa AI mo na kunin niya na yung contact details. Email, contact number, and siya, address, gano'n. Tapos, kung magpapaset up siya ng schedule, so connected na rin yun dun sa Google Calendar mo. Ayun siya. So ngayon, para yung mga minimal na lang na mga sagot or tanong ng client, pwede ka nang mag-take over. Ayun siya. So, dahil nakuha mo ng information, tatawagan mo na siya. Kasi ang purpose ng AI is hindi mawala yung potential client. 'Di ba? Para yung fire pa rin niya, yung eagerness niya pa rin na malaman yung business, may sumasagot. Tapos makuha yung information niya. Habang tulog ka, habang busy ka, ganon. So nakokollect niya yung data na papasok dito sa sa website mo. Ayun siya. So, pwede mo na siyang balikan, tawagan. Ayun yun. Para kung yung mga minimal question na lang. Ayun yun.
Okay. So, yun yung ano. Pero yung ano lang naman, yung mababa lang naman Babawasan. yung message. Oo, kasi yung based dun sa ano ko, dun sa tawag nito, experience ko dun sa credits ko, piso lang eh, piso o 2 pesos. Ang 1.01 lang ano eh, 1.01 lang yung naliles per message. Ganun siya. mm, Ayun yun. okay. Kaya, ano na siya, kumbaga, ano talaga, maliit lang din naman. Saka pag tinake over mo na yung message, ano na, wala nang less yun. Kasi pwede mo nang, ikaw na sasagot dun sa client. Eh. Kasi nakuha mo na yung data. Ayan siya. Na, at least, ano siya, closing the deal na lang yung kailangan. Ayun. Mm-mm. So, yun kasi yung nami-miss or nasasayang din eh. Kasi pag medyo paggabi na, tapos doon tayong tulog na tayo, doon dumarating yung mga clients talaga eh, 'di ba? So at least para hindi masayang ngayon yung leads, 'di ba? Eh kinukuha na ni AI, tapos siya na yung sumasagot ng mga information. Okay. Maya pakita ko sa Question, inyo. saan yan ako mag-inquire pag meron akong AI? Sa website mo mismo? Paano? Sir, bali Sa ano yan? Facebook? Ano? Magpunta ka lang dun sa ano sa website ng ano yan ng NeoCard. So mamaya send ko sa inyo. Pag member na kayo sir, so yun, re-register lang kayo doon. Tapos papa-verify lang natin sa office. Ayan. Para pag open na yung website mo, pwede mo na siyang i-design. Ayun siya sa gusto mong design. So pwede ka na Okay. So, sa maglagay doon yung ng website, no? magkakaroon ka din ng ganito. Oo. Ayan siya. Nakita mo ba yung landing page ko, sir? Hindi pa. Ano ba? Mamaya, pakita ko na lang sa inyo. Ayan siya. So, ayun siya, no? So, ganoon. Pag ano na, pwede mo na siyang i-design. Ayun yun. Tapos, pwede ka na magpalagay ng credits. Ayun. Para pwede mo na i-connect dun sa page mo. Ayan. Hmm. Alright. So, eto siya, no? So, yun. Ganito siya. Pag nagtanong si customer, halimbawa, legit ba yan? Ganon. So, ngayon, may nakasave na rin doon na ano ng mga tanong about EYS. Ayan. So, yun, nandun na rin yung mga question and answer ng ano yan. Pag nagtanong si client na ano yan, relevant dun sa tanong niya ano na ano ni AI. So, yung sagot niya ganito din. Ayan siya. Based dun sa binigay mo na ano na answer. Ayan siya. Okay. Pero yung AI na siya, na-train na siya sa ano, paano sumagot yung about sa base natin, about paano ba ano ba yung EYS. Yan. So NNT, yan. Na-train na siya. So meron na siyang data na paano sagutin yung about sa mga ano sa business natin. Pero kung yung about sa negosyo mo, ayan, pwede ka magdagdag na lang ng data or information about sa business mo naman. Ayan siya. Okay. Alright. So, yan. So dito, makikita mo dito yung mga history chat, no? Yung nag-inquire tapos nagtanong kay AI. So diyan, pwede mong i-view tapos pwede kang mag-take over nung conversation. Tapos yan, kukunin niya na kasi ni AI yung name, email, contact number. Ayan. Tapos after nun, bago magko-continue ulit yung tawag nito, yung chat. Ayan siya. Kasi pag na determine na ni AI na eto interesado talaga to, right prospect to, mag-send na siya ng kukunin niya na yung information. So, hindi siya makakapag tanong ulit kapag hindi niya to sinagot. Yan siya. Kailangan niyang ibigay na ni prospect yung details niya bago makapag-proceed ulit ng another question. Ayun siya. So may information ka na, 'di ba? Nakuha mo na yung Tapos, ang maganda pa doon, yung email ni prospect connected din dun sa sa email mo. So pag in-email mo siya o nag-email ka dito sa EI, connected na dun sa email ni client. Ayun siya. Ayun yun. So may data ka na kasi. Ayan. So yun yung Neo AI natin. Ayan. Design your own AI persona for a business, customer service, and sales. Alright.
So, how it works? Neo AI is a 24/7 intelligent business partner, an AI agent as inside your messenger or app or website that drives sales, answers customers, and automate service like human, but faster and more efficient. Alright. So, dito, yan, pwede mo pang pagkakitaan ng 1,000 pesos dun sa mga friend mo na gusto rin magkaroon ng AI na persona nila. Ayan siya. So, yung setup fee is Ano? 3,500. So, as a member, may kita ka na 1,000. Ayan siya. 3.5. So, ano, pag hindi sila nag 49980, parang ganun. Yeah, So, exactly. separate ito, no? Yes, exactly, sir. Kasi kung totalin mo yon, yung Neo card 2,500, setup fee 3,500, and plus initial yung credits na 4,000, that's 10,000, 'di ba? So kung magme-member siya, ang maganda doon, pwede niya pang maging business to. O 'di ba? Tapos pwede niya pang i-promote sa iba. So ang babayaran niya na lang yung credits. Alright, ayun siya. Tapos, kung dun sa builder kasi, mas marami dun mas madaming AI doon. May tatlong free na setup na doon. So, yung dalawa, pwede niyang ibenta ng 3,500. 'Di ba? 3,500 yung tapos yung Neo card, 'di ba? Ayun. So, ngayon, ang maganda doon, pagkakitaan niya pa. Ayun yan. Kung may other friend siya na may business din. Ayun. Okay. Bukod sa madaming slots for the service provider. Okay. So, even actually si Chinkitan, ayan, so nagpagawa din sa atin ng AI. Ayan. So, ito parang pinagawa niya ng voice command. Hello, hello. Ayan. Chinkitan here. Kumusta ka na? Naku, buti na lang you called. Alam mo, maraming tao ngayon ang stressed pagdating sa pera. Pero ang good So, bosses niya na yan, no? Ayan siya. So, parang parang boss niya, parang ka-boss niya talaga. Pero AI yun. Ayan siya. Siyempre, sa dami ng customer ni Chinkitan, hindi naman kaya sagutin yan eh. So, yun, yung mga nagtatanong about financial, so yun. May Saan niya, AI. ano yun? Saan niya ginawa yun? Sa website? Website niya? Oh, may website na. Tapos connected na doon yung AI niya. Ayan siya. So, yun. 24/7, work non-stop with break, sick leave, or downtime, handle unlimited conversation, call talks, hundreds on prospects, and same time. Ayan. Consistent message, deliver the same quality and non-brand response every time. Ayan. So, yun yung benefits din ng ating AI. No? And nag-answer na siya ng mga FAQs and yung data trained with lower long-term costs. One AI can replace multiple entry-level sales rules. Ayan siya. Alright. So, ayan. Yan. Yung about sa AI. And customer software development. So, as a member, may opportunity pa tayo na kung saan, kung may mga friend ka na naghanap sila ng software development nila, pwede nating i-recommend si NNT. Ayan. So, ang maganda kasi doon, kung sila magpapagawa ng hospital management system or other system, kung may restaurant sila, diba? So, ang maganda doon is pwede tayong kumita ng 10%. Kagaya na to, si TG Home Builders, nagpagawa sila ng system sa atin. Yan. So, bali, ito sa naman to, Benguet in Baguio. So, sila yung developer talaga doon ng or mga construction buildings, no? So, kilala sila doon. So, sa atin sila nagpagawa ng kanilang system. So, halimbawa, isang warehouse management system, let's say 500,000 yung quotation, then, yun, nag-approve sila. So, meron kang 50,000 na commission. Yan. E-commerce, restaurant management system. Tapos, bukod sa commission mo, meron ka pang 10% sa bawat monthly retainer or maintenance fee. Yan. So, kumbaga dahil normally, iba sa kanila kasi wala naman, IT department. So, wala syempre mag-maintain. So, ngayon, tayo rin yung mag-maintain ng kanilang system. So, kung 20,000 yung binabayaran nila na monthly, tapos may 10 client ka, that's 200,000 a monthly. Diba? So, dahil ikaw nag-repair, so maganda doon, monthly may 20,000 passive income. Diba? Sulit na rin. Diba? Ayun siya. And then, yun. Ito naman yung G-Fiber. So, ito kasi nakipag-partner sa atin yung Globe Telecom para doon sa mga gusto magpakabit ng Wi-Fi, yung prepaid Wi-Fi. So, doon may commission doon na 400 pesos.
Ayan. Tapos ito mga upcoming na photo, ayan, this year, Bayad Center, ayan, tapos yung loading, and new learnings, yan, so na kung saan pwedeng maglagay tayo ng mga learnings po doon, ayan siya, parang ebook, ganon. So, pwede natin pagkakitaan din. Ayan siya. So, ito yung difference ng builder package and the student package. And si builder, meron siyang 30 slot for the service provider. Ayan. So, sa student naman, 8 lang. Ayan. And sa merchant, 30 slots. And sa student, 5 lang. And yung sa, ano yan, sa Neo Card, ang kita ni builder is 1,000 pesos kapag may bumili. Alright. So, si student, 300 pesos lang. Yan. And then, sa AI naman, 1,000 yung kita niya sa software setup and 300 lang sa student. Yan. And sa kita naman sa commission na software development, 10% sa builder package na 1588 and 5% lang sa student package. Ayan. And same lang din yun sa Globe. Ayan. So, yun yung different ng dalawang package. Kaya karamihan talaga, kinukuha nila din yung builder. Ayan. Pag talagang seryoso sila na gawin yung business and i-maximize nila yung opportunity. Alright, so... May question ako doon. Yes, sir. Jeff. Yes po. Okay, kanina napag-usapan natin sa pag-service provider, merong 500. Tama? Okay. Tapos, yung sa merchant slot, 1,000. Tama? So, pag builder package ako, sisingilin ko si, tama? Sisingilin ko si merchant ko. Pag may store, tama? Yes, sir. 1,000. So, ako ang magsisingil sa kanya ng 1,000, tapos i-enroll ko siya. Yes, sir. Kukunin, kukunin nyo lang po sa yung mga requirements nila. Pag company kasi, DTI, tapos, or pwede rin SEC, gano'n. Tapos, business permit or mayor's permit, then yung company profile, then yung name ng mga employee niya. Kasi yung ilalagay doon sa, sa kanilang app. Para pag nabook yung company nila, pwede nilang i-delegate yung booking doon sa mga employee ng company. Ayun siya. Okay. So, paano nyo nadidetermine yung bali nagma-minus na lang doon sa dashboard nila na okay, siningil kasi hindi na imo-monitor yung 1,000 di ba? Sila nang bahala. Oh, yes, sir. Tama? Diretso na kasi yung bayad doon sa sa Neopreneur yung binayaran na 500 or 1,000 pesos registration. Ayun. Okay. Ganun siya. Mm-hmm. Alright. So, ibig sabihin dito, yung 15,000, bawi ko na kagad. Tama? Yes. Sir, doon pa lang, panalo na Ganun siya. Tapos, ang maganda pa kasi doon, mas ma-maximize nyo pa yung, yung opportunity. Ayan siya. Kasi mas malaki din yung talaga yung advantage ng builder. At mamaya, papakita ko rin sa iyo isa pang advantage ng builder. Ayan siya. So, yun naman yung sa network side. Ayun. Okay, sige. Okay, so proceed na tayo, sir. Okay na? Okay, Alright. salamat. Alright, so ito na yung sa building community. Okay, ito na yung kung saan, syempre, tayo, nagpapakilala tayo sa industry, no? And ano yung part na gusto na tayo makilala nationwide, even worldwide, no? Kasi naman yung vision ng company. Pag putok na tayo sa Metro Manila, 'di ba? And gusto ng mga banyaga Pilipino yung mga workers, 'di ba? Di doon na pwedeng i-book sa ating app yung mga Pilipino na sa abroad. Kasi yun naman yung diskarte nila na habang nag-work sila doon, mayroong sideline, no? Mas malaki yun kasi dollar, no? Ayun siya. So ano yung part na si NNT syempre imbes na kumukuha sila ng artista na syempre binabayaran nila ng milyon for endorsement fee, 'di ba? So katulad niya, nila Sara, ni ex ni Gerald Anderson, di ba? And si Coco Martin, and lalo na si Liza Soberano. Kasi yan, anong kinausap nila si Liza? Almost 10 million, di ba? Signing contract pa lang. Iba pa yung production, di ba? So, mahal talaga. Kaya ang ginawa nila is, syempre, dahil may community naman tayo, no? So, ano yung part na yung ginawa nila ng program, yung community, na as a part ng Neopreneur. So, pwede nating i-share yung concept. And the good thing is,
tayo, pwede tayong kumita ng additional na 1,000 referral program. Ayan siya. So, ngayon, ito optional lang naman to para sa atin. So, kung baga mas gusto nating kararin yung sa AI, yun din sa service provider, okay lang din. Kaya, kung may kakilala ka na gusto maging part ng community, yan. So, kami naman yung nagpe-present about sa marketing ni AYS. Yan. So, ayaw nyo naman ng 1,000, yan, pwede nyo naman ibigay sa akin. Na joke lang. Ayan po siya. So, yun. Ati tayo. Ate tayo. Ayan siya. So, ayun yung kagandahan. Wala naman siyang limit, no? So, kasi ang kagandahan nito, para yung mismo kasi nagpo-push dun sa area, magkaroon sila ng advantage na hindi lang dahil sila yung naging away para mas marami yung matulungan, 'di ba? Na ma-digitalize yung mga services and meron ganito ng opportunity na nag-o-offer ng digital, 'di ba? So, ang maganda, lumalaki ngayon yung community niya dahil siya din naman yung nagpasimula doon, 'di ba? May mga gusto rin interesado din na magkaroon ng AI, magkaroon ng booking services, business, 'di ba? So i-recommend niyo lang kami na bala sa orientation. Ayun siya. So siya, may benefit naman siya. Kung naka-builder package siya, eto 'yan. Kung naka-builder package, ang commission mo is 1,000. Yan. Pero pag student package lang, 500 pesos. Yan. Isa rin yan sa different o advantage din ng builder. Ayan siya. So mas malaki yung commission mo. Alright? So, and then, even Lala Move, ginagawa naman nilang ganitong concept. Kaya normal na sa atin na may ganun talaga. Diba? And Napreneurs Royalty, so dun sa mga direct Napreneurs partners natin, halimbawa may isa kang Napreneur o yung service provider mo, imbis na, dahil malawak yung network niya sa mga skilled, imbis na ikaw lang yung makikinabang sa 10%, gusto niya siya rin. So gusto niya, nag-upgrade siya, nag-Napreneur. So ngayon, nagpasok siya ng mga skilled. So sa bawat income niya doon, dahil ikaw yung nag-direct sa kanya, may 1% ka naman na royalty. Alright, so example, ba sa Napreneur, after sabihin natin, 2 to 3 years, mga ganun. So meron tayong 300 direct referrals. And sila, kumuha sila ng builder package. So meron silang tig 30 slots. And then, napuno nila yon, no? Ngayon, yung total nun is 9,000 service provider. Alright? So, let's say, binayaran ni client 1,000 booking. 1,000 booking fee. So, times 9,000, ang total nun is 9 million. Okay, so, kumbaga dahil ikaw, yung nag-refer dun sa 300 na Napreneurs, syempre, meron kang 1% royalty. So, meron ka naman 90,000 a day. Ayan. So, kumbaga, kahit sabihin natin maliit man yan, pero pag pinagsama-sama mo pa rin yan, dahil passive yan, malaki pa rin yan, di ba? Isang buwan, that's 2.7 potential. O, di ba? Ganun siya. So, ganun pa rin kasi ang... Yes, go. Yes, I-hack kita kung nasundan ko yung itong number 6 na to. So, pag nag-builder kasi ako, meron akong 30 slots. Tama ba yon? Yes, sir. Okay. So, ibig sabihin, yung 30 slots na yon, ano ibig sabihin ng direct referral? Paano naging 300 yan? I mean, sir, yung 30 na direct, I mean, 30, 30 slot for the, service provider. Ayan siya. Itong Service 300, itong 300 na direct o 300 Napreneurs, ang kinuha nila na package is yung builder. Kaya bawat isa may tig 30 slots. Ayan siya. Kaya kung Bawat isa, may oo. Okay. Kaya kung ita-times mo yung 300 sa 30, that's total of 9,000 of service provider. I-absorb ko muna. So, ibig sabihin, yung 30 slots na yun, builder ako, yung 30 slots na yun, kumuha din ng builder package. Yan, exactly, sir. Kumuha din Tama ba? Yes, kumuha din ng builder. 15,000. Na 15,000. 15,000. Tapos, yung mga builder na yon ay nakakuha ng 10 lang na service provider. 30 din. Napuno nila yung 30 nila na slots. Ganun siya. Okay. Service provider. Yes. So, second level mo yun. Yes, opo. I-recruit nila eh. Yes, okay. Na-recruit mo. I-recruit nila yung mga service provider na yun. Kasi syempre, 30 slot naman lang yung capacity mo, sir, eh. 'Di ba? So, syempre, paano yung ibang skill, 'di ba? So, kuha ka na lang ng ibang partners para may katuwang ka para may magpasok din ng ibang service provider.
Ganun siya. Paano yun question? Ano ako, may question ako. Paano yun? Teka, hindi lang pala naglilimit ay ibig sabihin sa builder, hanggang 30 slots lang talaga pwede kong ibigyan ng service provider. Mapa-service man yan or mapa may store. Yeah, oo, sir. Tama ba? 30 lang. Oh, tama po. 30 lang talaga yung capacity kasi doon sa 30 slot na yon, 10 lang kasi yung pwede mong ipasok doon na company. Yung 20 nun, yun yung pang individual o freelance. Ganyan siya. Okay, so hindi ba ibig sabihin parang kahit na ano doon, like 20 na company or 15 na company, 15 individual, pwede bang ganun? Pwede naman ganun, sir. Basta hindi siya lalagpas ng ng 30 Yan. slot. Oh, ganun siya. Paano pag marami akong ni-refer? Anong option ko? So, yun sir, possible na kuha ka ng kuha ka ng another package. Ayun siya. Kasi exceed ka na eh. Ayun yun. Ayun yung, Another package lang. oo, ganun siya. So, mamaya papakita ko naman sa inyo. May iba pang way naman. Kung halimbawa, kasi may mga nagtatanong na rin sa akin yan eh. Paano yun, sir? Mas gusto ko mas maraming slot kasi gusto ko mas maraming service provider akong mailapasok. Meron ba tayong package na mas higher yung slot? So, mamaya papakita ko naman sa iyo. May iba naman package na mas may higher din na slots. Ayun siya. Alright. So, yun sir. Yun yung, nasagot ko naman yung tanong nyo dito sa mas naging clear naman po sa inyo. Ayan siya. Yan, sabihin nyo lang sir kung medyo may tanong kayo. Ayan. Alright, so we'll proceed tayo sir. No? So ito yun. Ito yung sa side naman sir ng ito yung tinatawag naman na cash rebate bonus na sa side naman siya ng network marketing. Ayan. Kasi yung ginamit natin na system para at the same time habang lumalaki ng community nung mismong entrepreneurs na nagpasimula dun sa area is ma-benefit siya. So ngayon, the good thing, as a neopreneur, okay, may cash rebate pa tayo na magiging income dun sa mga pumapasok na neopreneurs under our community, ayan, or organization. Let's say, si sir, so na-direct mo siya, so may kita ka na 1,000 commission, ayan, and ganun din si ma'am, ayan, nag-join din siya kasi interested din siya dun sa AI. So, ikaw rin yung may commission na 1,000. Kami naman yung nagpe-present. Ngayon, ang maganda doon, dahil kinuha nila na package is Builder, yung 15,888, may 3 points yan. So, may 3 points din doon ka sa side ni ma'am. Ayan, na 15,888 din. Ayan siya. So, yun, magka-cash rebate yan ng 1,500. So, may 1,500 ka pa aside sa commission na 1K. Paano naman, sir, kung inabil niya ay student? Okay, student package is 1 point lang yon. So, total, 500 pesos lang yung startup. Kaya kung halimbawa, paano sir, kung halimbawa, ang account is student package, tapos nag-abil builder. So, magkano po ba yung, yung cash rebate doon? So, ang maging cash rebate lang doon is 500 lang din. Ayun siya. Kasi nga, dahil student package lang yung account. Ayun siya. So, tapon yung 1K. Points yung magbabangga dyan. Yes, exactly, sir. Yung points. Opo. Kasi, Okay, ulit. Ilan na nga yung builder? Ilang points? 3 points. Ang student? 1 point, sir. Okay. Okay, so nagbabangga yung points. Okay. Yes, exactly. So, and syempre, dahil may iba pa tayong package na may mas higher points. Let's say, meron kasi kaming package po, sir, na tinatawag naman na Pro. Later, papakita ko naman yun. Yung Pro naman is, ang points naman is 9 points. Yan. So, kung babangga yun, let's say may available points ka sa right side, and then, so, may 10 points ka dito, tapos dito may pumasok sa'yo na Pro, yung 9 points, ang total points niya, magpe-pair yun. So, meron kang almost, magkano ba yan? That's 4-5. Tama? 4-5. Ganun siya. So, mapanggayin. 4-5 yung kita mo. Ayun siya. Tapos, ang maganda pa doon dahil mas ma-maximize mo yung points. Pero pag student package lang kasi is kahit malaki yung package na pumasok under your community, 500 pa rin yung cash rebate mo. So, yun yung nawawala kasi din doon na opportunity. Yan. Napupunta ngayon sa company yung
ano doon, yung sobra. Ayan Okay. siya. Okay, tama. Kasi 3 tsaka 2, no? Na tapon yung isa. Yeah, exactly, sir. Oo, ganyan yun. Tama, no? So, yun. Oo. So, Tatapon yung isa. Okay. ayun yun. Kaya, yun yung advantage dun kapag maganda gusto mong talagang i-maximize yung points and lahat ng mga papasok na mga higher package pa or aside sa builder para ma-maximize mo yung points, maganda talaga nakaposition ka sa magandang package din. Ayun. Okay. Alright. So, yan. So, dito, ang maganda kasi nito, sir? Ano yun, sir? May question pa kayo? Yeah, boy. Alright. So, yan. Sila, sir, kapag nakapag-direct din sila ng builder package din, so, sa kanila na yung 1,000. Tapos, ganun din kay ma'am. Sa kanya na yung 1,000. Kasi gusto niya rin magkaroon ng AI na i-connect sa kanyang business. Then, ngayon, dahil pasok sila sa community mo, so may 1,500 ka pa rin. Ayan siya. So, ang maganda kasi niyan, through that, dahil sa dumadami rin yung community, yan, under ng kanyang area, kahit hindi niya na kakilala yun, ibang lugar man yun. So, nakakount pa rin ng system niya yung points. Ayan siya. Kasi by points naman siya. Alright? Okay, so wala naman din tong limit. Okay, so yan. Walang limit yan? Yung pagpasok nung mga entrepreneurs, walang limit yon. Pero, yun nga, meron tayong tinatawag na safety net. Ayan. So, yung safety net kasi, dun sa builder package, ang safety net dun is 30,000 a day. Ayan. And then, yung sa week naman, 110,000 and 900,000 a month. Dun sa student package, sobrang liit lang. 500 pesos, 5,000 a day lang yung limit niya. So, syempre, pag malaki yung package na pumapasok, dahil sobrang late niya lang din, natatapon yung iba. Ayun siya. Ayun yan. So, yung limit, pag sumobra ka, di ba, kumita ka ng 40,000, di ba, naka-builder ka, and kumita ka ng 40,000 sa isang araw lang, so 30,000 lang yun sa'yo. Yung 10,000 sa company mo punta para dun sa iba naman. Ayun siya. Alright. So, ito yung, syempre, ito, sample lang naman to na explanation. Kasi, syempre, pag sinabi kasi natin na networking, di ba, yung ibang connotation ng iba, scam, like that, di ba? Pero syempre, sa ating kasi, sa industry ng technology, di ba, meron naman networking na IT, di ba? Yung, nagko-connect yung, from the Wi-Fi, PC, laptop, di ba? And then, meron naman social networking, di ba, na kakausap kahit malalayo yung tao. And meron naman yung event networking, di ba, naghahanap ng negosyo, naghahanap ng kapartner sa negosyo, makakatulong sa kanilang negosyo. And meron naman yung networking talaga na network marketing na product naman, coffee, soap, glutathione, yan naman yung ino-offer nila. And tayo sa atin, ganito naman yung ating system. Yan. So, as an entrepreneur, so ang pasok ng skill service provider, na book ng client, so gano'n lang yung way niya. Yan. Paano kumikita si entrepreneur. And yung sa side kasi ng scam, 'di ba, yung mga pyramiding, 'di ba, yun yung talaga na nangangako sila, 'di ba, wala kang gagawin, mamunan ka lang, 'di ba, yung punan mo 2 to 3 months, 'di ba, dodoble na, yan. Kasi na experience ko na rin kasi yan before. Ayan siya. So yun yung talagang scam kasi baga pera-pera lang. So sa atin, meron tayong products and service, meron tayong legal papers, office, and syempre effort-based business tayo. So, with passive income pa rin. Ayan siya. So, yan. Diyan lang naman nagtatapos yung And, eto po, hindi ko na makalimutan. The good thing, tayo po as an entrepreneur, merong ni-rewards promo si NNT. So, nag-start po to noong October until December 2026. Yan. So, may 1 year pa tayo na bubunuin. No? So, kung saan kapag nag-total earnings tayo ng 100,000, 'di ba? So let's say nakinita natin to is 3 months, 4 months, 5 months ganun. So meron ka pang promo na iPhone, brand new na iPhone 17 or pwedeng MacBook Pro. Ayan. So depende kung anong mas gusto mo sa dalawa. Ayan siya. So ang maganda kasi nito, group effort naman siya. Kumbaga hindi lang naman ikaw yung nag-hit ng promo. Ayan siya. Kasi yung part ng community mo, sa bawat may pumasok sa kanila ng entrepreneurs under ng community mo, pasok pa rin yan sa'yo. Count pa rin yun.
Tapos pag nag-total na siya, let's say, umabot ng 250,000, eh di may 100,000 shopping ka. Diba? Oh, okay. So, ibig sabihin, pag earner, syempre yung kinita ko sa pairing, ganon. Yes, sa peering ta sa commission, sir. Ayan siya. Commission. Oh, Yes. okay. Yun. Ganon. Tapos pag nag-half M, 500,000, so may 300,000 luxury shopping, pwedeng LV, Jewel, Rolex. Ang maganda nun, bibili kayo kay Paring Hyde, kasama po yung ating president at ang CEO, COO. Ayan. So pag nag-1M ka naman, yan. So mayroon kang brand new na BYD worth 1 million or Rolex, kung gusto mo ng investment. Ayan siya. Yun siya. Yun yung reward. So, kumita na tayo, di ba? May rewards pa. Ayan siya. Yan. So, 1 year pa naman. So, marami tayong, pwede nating i-achieve itong lahat. Ayan siya. Okay. Alright. So, actually, patapos na naman. Ayan. So, dyan lang nagtatapos yung ating orientation.